Ako, good evening uli. Mayroon na naman tayong makita na falls na nakakilabot pala itong falls nito. Maraming mga turista doon. Grabe na turista pala to. Ang pangalan nitong mga anak ako, Niagara Falls. Ito ay nasa lugar ng, kasi yung sa mapa niya, may Canada, Quebec, Ottawa, Boston. Malapit, ang pinakamalapit na lugar dito, New York, Toronto at saka New York. Siya? Ito yung falls na to, pinakaganda. Talagang na mga turista. Kaya makita natin, sabi nga dito, where are Niagara Falls? May sabi niya dito. On the border between the United States and Canada is one of the most spectacular waterfalls in the world. Niagara Falls on the river Niagara are in fact divided into two by Goat Island. The American Falls are 51 meters, 167 feet high and 300 meters, 1,000 feet. Malalim to. Malapad pala. Wide. 1,000 feet wide. The Canadian called Horseshoe Falls are 49 meters, 162 feet high, and 790 meters, 2,600 feet, grabe, wide. The falls provide immense hydroelectric power as well as being a highly popular attraction from hundreds of thousands of tourists. Grabe. Expressway bridges below the falls connect the two cities of Niagara Falls. May matawiran to siya sa kabila. It was not by the way of a bridge that a prince acrobat crossed the falls in 1859 on a tightrope stretched from one side to another. Jean-Francois Chabelet, who called himself Charles Blondin, made the crossing before a crowd of amazed spectators. He later repeated the feat once straddling a wheelbarrow, once blindfolded again on the stilts, and finally carrying a man on his back. Ang grabe to. Tingnan natin yung mga nila. Nakakilabot pala itong mga nila doon. Kasi may sasakyan sila na tartanilya. O kartilya pala. Sabi niya, yung pinakamaraming turista na falls na ito dahil may mga tulay na tawiran sa ibaba. Tawid sa kabila. Nakakilabot pag tumawid sa kabila, may takip sa mata yung sasakyan mo dahil yung kartilya na gumugulong ng dahan-dahan para pagtawid sa kabilang side. Yung mga tao namamangha sila na dinala sila sa likod dahil hindi nila nakita kasi may takip ang kanilang mga mata. Kaya ito ang nangyari itong mga turista na to. na nagulat na lang sila na nasa kabila na pala sila, yung mga tao na sa likod na.
Oh Lord Jesus, ito yung ano na mga lugar na nakatakot talaga to. Kailangan talaga mga anak apo, kahit anumang kaganda siguro ang mga ganitong mga uri na mga lugar, parang kailangan talaga natin magtanong sa Panginoon, Lord, dapat ba kami pumunta itong lugar na ito? Kalooban mo ba na kami ay makarating itong mga pulos na to? Para sa akin mga anak apo, takot ako ng mga ganitong mga uring mga pulos na marami pang mga sakay-sakay or ano pa mga ginagawa natin. Okay lang yung paliguan kaysa mga ganyan. Kasi naman ito marami kasi mga turista. Siyempre mag-enjoy talaga yon sila doon. Siguro grabe kamahal itong pulos na ito. Pero dito di naman sila binanggit na nangaligo sila. Wala sila, may sila, may provide na kung paliguan, pero walang binanggit na nangaligo sila, kundi lang sila, parang sumakay lang sila yung yung kartilya na gumugulong ng dahan-dahan na tumawi doon sa kabila. Oh Lord Jesus, hindi ko kaya yata ito. Oh Lord, mga anak apo, tingnan natin itong mga lugar na to kung karapat dapat ba tayo sa bagay mga mayaman, wala man silang pakialam kung ano mga gagawin, ano mangyari sa kanila doon na lugar. Praise the Lord, kailangan talaga isangguni na natin mga anak apo sa Panginoon. Kung karapat dapat ba tayo mapunta ng mga lugar na ito? Ano ba yung mga gagawin natin doon? Kung para lang sa sarili nating kasiyahan, parang naman, iba na lang na lugar. Hindi na lang ito mga anak apo. Praise the Lord. Pero sa bagay, malayo naman to sa atin, sa Pinas. Nasa ito, pero sa bagay, may mga rin tayo doon mga Pilipino sa malapit doon na lugar. Kasi ang nito sa Canada, Canada, Quebec, malapit sila, New York, Washington DC, USA. Marami tayong mga kapatid doon, mga Pilipino, mga kababayan, pero sa bagay, sila naman nakaalam kung sila ba ay sumasama sa mga lugar na ito. Kaya kailangan talaga natin sumangguni sa ating Panginoon, mga anak apo. Kaya kailangan talaga natin tanong sa Panginoon kung karapat dapat ba tayo mga ganito na mga uring mga lugar na ating pupuntahan. Kaya kailangan talaga natin ang Panginoon sa mga araw-araw natin na pamumuhay, mga anak apo. Ng ating talagang sarili, hindi tayo magtiwala, kundi isangguni talaga natin sa ating Panginoon o pang maayos yung ating mga galaw sa araw-araw natin na pamumuhay, mga anak apo. So dito na lang tayo muna dahil mahaba na. Ano na lang tayo. Shout out sa inyo lahat. At kumusta kayong lahat ngayon? Mga kalagayan ba natin? O lahat ng mga subscriber ko? O mga viewers? O lahat ng nanonood ngayon at nakikinig? Kayo na ang marunong kung ano talaga yung mga plano natin sa mga lugar na ito. Yung mga mapera, gusto talaga sila ng mga ganyan. Pero kahit na sobra-sobrang pera natin, kailangan muna talaga tayo lumapit sa Panginoon, sanggunin natin. Kasi parang nakatakot itong explanation nila dito Sa picture niya talagang malakas yung tubig. Malakas. Kaya kailangan talaga natin na magpaalam sa Panginoon.
Lord Jesus, mga anak apo. Kaya salamat sa inyo, lagi kayong sumunod sa akin. At paalam na ako mga anak apo. Muli akong pasalamat sa inyo mula sa Panginoon ang pasalamat ko. Na lagi tayo ginabayan ng ating Panginoon at iningatan sa lahat ng mga bagay. O lalo na sa ating mga pangailangan, mga anak apo. Kailangan talaga dumulog tayo kasi ang ating Panginoon siya yung nag-supervise sa atin, hindi tayo niya pinabayaan. Kailangan lang lagi tayo dumulog sa Kanya, humingi ng kapatawaran at magsisi at manalangin ng may daing at pasalamat sa ating Panginoon para mahabag at taawa yung Panginoon sa atin, mga kalagayan o sitwasyon. Kaya pa nga, ang ating Panginoon, karapat dapat talaga natin siya laging tamasahin sa araw-araw natin na pamumuhay at lagi tayong dumulog sa Kanya at makipagsalamuha sa araw-araw. Kung ano man yung ating mga pangailangan o problema, ibigay natin sa Panginoon na hindi tayo magkaroon ng anxiety, mga kabalisahan. Kasi nababalisa tayo pag mayroon tayong mga problema. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, ang lahat na ng kabalisahan na ito ay aayusin ng ating Panginoon. Kaya magtiwala lang talaga tayo sa Kanya. Praise the Lord. Amen. O yung mga yung sa mga libertad na mga drivers sa tricycle, o mga anak apo, ingat kayo lahat sa pagmamaneho niyo ha. Araw-araw, maingat sa mga pasahero at manalangin kayo bago umalis. Kaya manalangin ang araw-araw, dumulog sa Panginoon, ibigay ang mga problema, ayusin ng Panginoon at magtiwala sa Kanya. Amen. Lahat ng mga viewers ko, lahat kayo. Shout out muli. Amen. Praise the Lord.